Good morning. My name's Arnold Navarquez. Welcome to my listing here at Monte Vista, Tagaytay. This property is facing south. Okay, ito po ang view ng property. Later, ipapakita ko po sa inyo pag nasa balcony ako yung mas kayang abutin ng camera. Dito po pinapakita ko yung road. Kung makikita niyo yung pickup, ang laki ng road, around 10 feet wide. So this is the listing. Okay, dead end. Kaya kung may bisita kayo, lahat yan parking nyo. Hindi kayo dadaanan, so mas tahimik. Okay. Tagaytay siya pero parang Baguio feel. Kasi mapuno, lalo na pag nakita niyo yung view. No? So ito po yung bahay. Ang lote niya is 400 square meters. So dito meron siyang 2-car garage. Okay, ito yung garden. No? Maintain yung garden kasi merong mga hire na pwede mag-maintain. And then dyan tinuturo ko yung papuntang second floor. So dito muna tayo. So yan, kita niyo yung Carabao grass. Ano na siya, kumbaga, nasa tamang ano na siya, laki. Then ito yung garden sa easement. So ito kahit bihira tong puntahan, may binabayaran yung owner para mag-maintain ito. So ito another garden siya na dito pwede kayong mag-party sa likod ng bahay. Yan, may indoor na part if ever gusto niyo lang diyan mag fellowship, no? So ayan yung garden, yung may Carabao grass ulit. And then yung tinuturo ko dyan nandyan na yung Tagaytay, Kalamba na Sugbo Road. Then ayan, tinuturo ko yung rambutan trees kasi hindi siya gaano kataas pero grabe, hitik na hitik yung bunga. Hanggang baba may bunga. So makita nyo, country style yung house. Dito nilapitan ko yung rambutan. Tingnan nyo ha. Ayan no. Di ba? So aabutin na lang ng kamay. And then kung meron kayong apo na maliit lang, ayan no. Aabutin na lang din. So i-enjoy nyo lang po tong bahay na to. Meron siyang problem kasi wala namang perfect na bahay. Ipakikita ko rin po rito kung ano yung nakita ko during inspection ko. So ito yung easement. Since wala kayong kapitbahay, ayan yung katabing lote. Siguro tingin ko meron pang meron pang, ayan, may bumangga sa akin na bubuyog dyan. Tingin ko meron pang lote dyan na for sale sa katabi. Kasi parang malaki pa. No, I'm not so sure. Then ito yung spiral staircase. Then dyan umakyat ako. Yung unang baitang nung hagdan na yan, kailangan ayusin. Kasi nawala na sa pagkaka-welding siya. Yan. Kung bakit ako nag-record uli ng audio, kasi kung makikita nyo si ate naglilinis, ang ingay ng motor niya, kaya kailangan ko uling mag-record ng voice. So, ito yung room na meron siyang access sa balcony. Mamaya pakikita ko rin sa inyo yan. So, ito, dito pwede uling mag-party rito, no, sa area na to. Then, ayan yung puno. Yung puno na yan, hindi ko ma-identify. Pero parang for me, fruit-bearing trees din siya. Then, ito yung mangga. I'm not sure kung anong klaseng mangga to. Then, ito yung view.
sana mabigyan ng justice dito sa camera ko kasi wala siyang lake view pero meron siyang mountain view. Ayan yung view ng garden, ayan yung road, paved road. So malapad yung daan niya. Okay. So yan, may access dun sa room na yon. May susi yan, nakalock lang. So yan, pinakita ko yung oras. 9:34 in the morning. Hindi siya mainit. Pero hindi rin ganun kalamig nung pumunta ako dyan. Ano? I think it was September 3 nung pumunta ako. Sorry, August 30 pala. August 30. Then, eto, nandito na tayo sa master's bedroom sa ground floor. Nasa ground floor ang master's bedroom. So, kung nakita niyo yung parang antique na yun na table, na round table, that's not included in the sale. Pero yung kama kasama. Okay. I think yung sala kasama rin. Pero yung mga cabinet na yun, hindi. Then, ito yung comfort room. May shower dito. Enclosed shower. Okay. Then, meron siyang bathtub. Ayan. So, makikita niyo yung TV, sinauna pa, no? Then, ngayon, nandito ako sa may dining area. So, ito yung kitchen niya. May island dyan. Yung mga cabinet, alam ko, hindi kasama sa sale. Okay. So, yan yung countertop. Granite siya na black. Working lahat naman yung ano niya, yung nakita niyo yun na cooktop. Ito yung panel board. So, madali lang siyang patayin kasi naka-expose na siya. So, makikita nyo na yung bahay. Talagang merong plano, no? Taga-Amerika kasi yung owner. Pero nandito na siya ngayon. For good na siya dito. Binibenta niya tong property kasi hindi niya na mapuntahan. Ito yung maid's room. Wala kasi akong sleeper dyan. Hindi ko talaga mapasok yung labas. Then, we're here again at the dining area. Then, yung dining area, makikita nyo may French door doon going to the garden at the back. Then, dito may powder room. Yun yung cabinet na yan. And then, may fireplace siya. Alam ko, working yung fireplace na yan. Pero, syempre, design lang yan dahil di naman ganun talaga kalamig sa Tagaytay, no? Okay, so high ceiling tong property. Yan, meron siyang family area doon. So, maganda yung design ng bahay. Ayan. So, walang aircon, no? Walang aircon yung property. Pero dahil high ceiling, may bintana dito sa baba, di ba? So, diyan papasok yung malamig na hangin. May bintana din doon sa may dining area na yon. Then, akit ako dito. Makita ko sa inyo yung ganda ng design na to ng bahay. So, kahit walang aircon, hindi siya mainit. Presko siya. Okay, so ito yung family area na another area para magkaroon kayo ng gathering dito. Actually, pwede rin humiga dyan kung may guest kayo. So, ayun, yung bintana na yun, malaking factor yan. Kasi another natural light yan.
and natural na air, ventilation. Yun, meron na naman dong source ng light. And then, ito yung room niya. Corner. Lahat ng room, corner, no? Ito yung unang bedroom. Meron siyang dalawang single bed. Then, ito yung second room. So, dalawang kwarto lang sa baba. Sa taas, sorry. Okay, ayan. Yan yung master's bedroom. Na may access dun sa balcony. May CR din siya. Yan yung CR niya. Laki ng bedroom, ha? Laki siya. Then, ito, ayan, pinakita ko yung may access siya dyan sa balcony na yan. Yan. Kasama yung mga pan na yan kasama. Okay. Ayan. Dito pakikita ko na yung problema ng property. Actually, problema to ng buong Tagaytay. Kaya lang, owner is based abroad. Single siya eh. Kaya, hindi niya to mapuntahan. Saka wala siyang katulong sa pag-maintain. Okay? So, bihira po yung bahay na merong ganyang view sa Tagaytay. So, ayan, pinakita ko na yung problema. Infested po siya ng anay. Ayan, sa flooring dyan, sa room na yan. Pero, syempre, hindi natin alam yung... Yan, tingin ko dyan, meron na rin yan. Wala akong nakitang issue sa bubong. Wala siyang mark ng may tulo. Pero hindi matatago yung anay niya. Saka talagang ako po, sinasabi ko issue ng bahay kung nabaha o hindi. Nilalagay ko na nga rin sa ads, sa description kasi baka makalimutan ko. So, let's work it out yung anay, pero kasi ang owner, ang asking niya rito is 15 million. So, let's work it out para sa repair ng anay. Pinatreat niya na daw to before, kaya lang hindi niya alam na kailangan regular pa rin na merong pest control, may visit pa rin. Kasi syempre, yung anay babalik lang yan. No? So, pero ang ganda po ng layout ng bahay na to. Ang simple lang niya. Talagang vacation home talaga. No? And saka ito po ay nasa, kahilera po to ng Picnic Grove, tong Monte Vista. Kaya nasa lake side siya, pero wala ko kasi siyang ikita ang view rito ng Taal. If you're looking for yung perfect view na walang obstruction, meron po akong listing vacant lot around 1 hectare. No? So, ayan yung pinakita ko uli yung kanina. Meron din siya CR, no? So, ayan. Okay, so if you're interested, please call. Thank you. Bye.